Una sa lahat, ang pagbigay kong galang sa ating Panginoong Diyos at sa Panginoong Jesucristo at sa Banal na Espiritu Santo siyang mangunguna sa atin sa lahat ng mga bagay upang ating maunawaan ang mga salita ng Panginoon. Dito ang tatalakayin ko sa part 3, katiyakan ng mga tao kung siya tumupad sa utos ng Panginoon. At magtatanong kayo kung ano ang utos ng Panginoon na dapat tuparin. Ito ang utos, gawin alagad ang lahat ng mga bansa. Dito sa sinabi niya, nakautosan niya. Dito sa Mateo 28:18. At lumapit si Jesus sa kanila at sila'y kaniyang kinausap na sinasabi, ang lahat na kapamalaan sa langit at sa ibabaw ng lupa ay naibigay na sa akin. Ang sinabi, naibigay na sa akin. Kaya sinabi niya dito sa 19, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong mga alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Dito sa 20, ang sinasabi, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inutos ko sa inyo. At narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanlibutan. Maliwanag ang pagkasabi. Ang utos ng Panginoon, gawin alagad ang lahat ng mga bansa. Ang una na tinalakay ko sa inyo tungkol sa pananampalataya sa Panginoon. At doon nalaman natin ang buhay na walang hanggan, ang Panginoon, na dapat nasampalatayanan natin. At doon natin natiyak na ang buhay na walang hanggan nasa Panginoon. Kaya sinasabi sa 1 Juan 5:11 na pinatutuhanan ng Ama hanggang 12, at ito ang patutuo ng Diyos na tayo'y binigyan niya ng buhay na walang hanggan. At ang buhay na ito ay nasa kaniyang anak. Kaya ang sinasabi niya, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Ito ang utos ngayon ng buhay na siyang Panginoon na pinatutuhanan ng Ama. Kaya sabi niya, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa, na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Sa Panginoon, sino ang nanampalataya sa inyo na ang Panginoon ay Diyos? Kung hindi nga kayo nanampalataya na ang Panginoon Diyos, paano kayo magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Pagdating naman dito sa salita na sinasabi niya, katotohanan sinasabi ko sa inyo, ang sumasampalataya ay may buhay na walang hanggan. Kung ang salita niya naman na ito ay hindi sampalatayanan ang buhay na walang hanggan, paano na magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Hindi na nga sumampalataya sa Panginoon na ang Panginoon Diyos at ang buhay na walang hanggan. At dito naman sa kanyang salita, sa pananampalataya upang magkaroon ng buhay na walang hanggan, hindi pa rin. At dito pa rin sa kanyang kautusan na ito pa rin ang kanyang salita na gawin alagad ang mga lahat ng mga bansa, ay hindi pa rin nagawa ng tao. Kayo na ang nakakaalam alin dito ang inyong natupad at alin dito ang inyong nasampalatayanan, sapagkat ang sinabi niya doon sa pananampalataya may buhay na walang hanggan. Ang sinabi naman doon sa
tumupad ng kanyang salita ay hindi makakita magpakailanman ng kamatayan. Ngayon nalalaman natin kung tayo'y nanampalataya sa Panginoon at nanampalataya tayo sa kanyang salita sa buhay na walang hanggan at tumupad tayo sa kautusan ng Panginoon. Ang sinasabi dito na pinag-uutos, dahil dito'y magsiyaon nga kayo at gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa na sila'y inyong bautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ang sinasabi dito na babautismuhan ang mga alagad. Dito sa salita ng ating Panginoon, pag sinabing gawin alagad ang lahat ng mga bansa, lahat, walang natira. Kung tayo tunay ng palataya at tumupad sa salita ng Panginoon, dapat sana dito tayo sa mga alagad. Nandito tayo sa mga alagad. Upang tayo makapagsabi, ako tumupad at ako naman nanampalataya. Sapagkat sa tumupad, hindi makakita ng kamatayan sa mga tumutupad. Kaya dito, sa 20, ang sinasabi niya, na ituro ninyo sa kanila na kanilang ganapin ang lahat ng mga bagay na inuutos ko sa inyo. At narito, ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Ito ang malaking pag-ibig ng Panginoon. Na tayo'y dito dinala sa mga alagad, mabautismuhan ng pagkaalagad, sapagkat sinasabi, at narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Sa una nalaman natin ang buhay na walang hanggan. Nasaan? Nasa kanyang anak. Ang sabi ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ngayon, nasaan ngayon ang anak? Kung nasaan ang anak, nandoon ang buhay na walang hanggan. Kung ang sino man magsasabi, ako'y may buhay na walang hanggan, bakit nasa iyo na ba ang anak? At sino ang nagbigay sa iyo? Sasabihin naman ng tao, tanggapin mo si Kristo. Bakit? Kaya ba natin pasunodin si Kristo? Na samantalang hindi nga tayo nanampalataya sa Kanya? Ano ang sabi niya malinaw? Para magkaroon tayo ng kaligtasan. Ang buhay na walang hanggan. Ayon sa Kanyang sinabi, ang kinaroonan ng anak ay kinaroonan ng buhay. Ang hindi kinaroonan ng anak ng Diyos ay hindi kinaroonan ng buhay. Nasaan si Kristo? Ang buhay na walang hanggan. Kaya dito tayo dinadala ng Panginoon sa mga alagad sapagkat nandyan siya na buhay na walang hanggan na ating inaasahan. Ano ang sabi niya? Narito ako'y sumasa inyong palagi hanggang sa katapusan ng sanglibutan. Paano na hindi tayo makatiyak na nandito yung buhay? Na ang mayroon ng anak, mayroon ng buhay. Dito sigurado na may buhay na walang hanggan tayo. Sapagkat maliwanag, nandyan ang anak na sinasabi, buhay na walang hanggan. Tiyak. At dito, sa Marcos 16:15, ito ang sinabi. At sinabi niya sa kanila, magsiyaon kayo sa buong sanglibutan at inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Ang sinasabi, sa lahat ng kinapal, inutos niya sa buong sanglibutan. At inyong ipangaral ang ebanghelyo sa lahat ng kinapal. Narito malalaman natin ang sabi sa 16, Marcos 16, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Gaano ba kalaking pag-ibig ng Panginoon na tayo'y iligtas? Kaya sinasabi niya, ang mabautismuhan ay maliligtas.
ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. At saan babautismuhan? Ang sabi niya babautismuhan sa pagkaalagad. Wala siyang ibang sinabi na ibautismo ang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo sa hindi alagad. Sapagkat sa buong sanglibutan ito ang inutos ng Panginoon na gawin alagad ang lahat ng mga bansa upang mabautismuhan sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Ito ang tanging kautusan niya upang tayo'y magtagumpay. Ngayon nalaman natin nasaan ang buhay na walang hanggan. Kaya walang taong makapagsasabi, ako may buhay na walang hanggan. Sa makatuwid kung ang tao magsasabing gano'n, nandoon na kaya ang Kristo sa iyo? Hindi baga sinasabi. Sabi ng Panginoon, kung may magsabi na naroon ang Kristo o naririyan, huwag ninyong paniwalaan. Kung magsabi na nasa ilang, huwag kayong magsiparoon. Kung sinasabing nasa silid, huwag ninyo siyang paniwalaan. Ngayon, nalaman na ninyo. Kaya sino man ang magsabi na nasa akin ang Kristo o may buhay na walang hanggan, sabi ng Panginoon, huwag ninyo siyang paniwalaan. Sapagkat sinabi ng Panginoon, ito ang dapat natin paniwalaan. Kagaya sa mga alagad, nung nanalangin, ano ang sabi ng tinig sa mga alagad? Siya lang ang inyong paniwalaan. Dahil dito sa mga salita ng ating Panginoon na ito lang ang dapat natin paniwalaan. Kaya dito natin nalaman kung tayo'y nanampalataya sa Panginoon at nanampalataya tayo sa buhay na walang hanggan at kung tumupad tayo sa kanyang kautusan. Ito, ipinaliwanag ko lang sa inyo sapagkat kung ang aming Ama nagmalasakit sa inyo upang kayo maligtas, gayon din kami na mga anak ng Diyos. Sapagkat ang pag-ibig dapat manatili. Nang ibig namin, sapagkat yun ang kautusan ng ating Panginoon na Diyos, iligtas ang sanglibutan. Ang tunay na nanampalataya, gagawin din naman niya ang kaniyang mga ginawa. Dito naunawaan na natin, maliwanag ang pagkasabi dito sa Marcos 16:16. Ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Datapwat ang hindi sumasampalataya ay parurusahan. Kaya mga kapatid, nalaman na natin, alam na natin ang bawat isa kung siya parurusahan. Matitiyak na ngayon ng tao kung may buhay na walang hanggan, sapagkat ang buhay na ito nasaan? Nandito sa mga alagad. At dito naman, nalalaman din natin kung tayo'y hindi parurusahan, kung ligtas tayo, kung nanampalataya tayo at mabautismuhan. Ngunit ang hindi nanampalataya, sabi niya, ay parurusahan. Iyan lang mga kapatid ang maikli kong ipapahayag sa inyo, na iyan ang pinapahayag ko ay ang salita ng ating Panginoon upang tayo'y maligtas. Ngunit may pag-asa ang tao sapagkat nalaman ninyo kung nasaan siya. Ayan. May bukas na pintuan upang sa bawat tao na makapagsaliksik kung nasaan siya. Ang tao naman kung hindi nanampalataya, nalaman niya na hindi siya nanampalataya. Sapagkat kung siya nanampalataya, dapat doon sa mga nauna, sa page 1 hanggang sa page 2, hanggang dito sa page 3, naganap sana at nagawa ng tao upang masabi na ako'y nananampalataya. At ito ang katiyakan ng buhay na walang hanggan. Dahil saan? Ang sinasabi, ang sumasampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Alam na natin ang kaligtasan at ang buhay na walang hanggan nasaan? Nasa mga alagad. Siya mismo ang nagsabi, hindi lang sinabi ng tao.
Salamat sa ating Amang Diyos. Dito naman sa feed ng ito, abangan ninyo ito dahil dito natin malalaman kung tayo naman nasa katulan. Ang pamagat nito, katiyakan ng mga tao kung siya nahatulan ng Diyos. Mabuti ito mga kapatid na masubaybayan ninyo upang malaman natin kung tayo baga nakatiyak na sa buhay na walang hanggan o kung nasa katulan pa tayo hanggang ngayon. Para may pag-asa tayo na makaligtas pa tayo. Ang sabi duman sa kaligtasan, ang mabautismuhan, hindi parurusahan. Yan lang. Salamat sa ating Panginoon.